Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Magandang araw mga ka-BKB! Isang bagong araw, isang bagong kwento. Ako po si Angela Baleong at welcome sa BKB News, bawat kwento ng bayan. Sa loob lamang na ilang minuto ay hatid namin sa inyo ang pinakamainit na balita, kwentong tagumpay at mga kaganapan sa ating komunidad. Kaya't huwag palampasin, manatiling nakatutok at samahan kami sa pagbabalita ng mga kwento ng bayan. Nabulabog na lang e-wallet users matapos magising sa monomulyang transactions na naging dahilan sa pagkawala ng kanilang pera. Kabilang dyan ang sikat na aktres na si Pokwang na nawala ng mahigit 85,000 piso sa kanyang account. Pagpapaliwanag ng e-wallet sa paghahatid ni Anne-Marie Ampong. Hindi na napigilang maging emotional ang komedyanteng si Pokwang matapos na maglaho na parang bula ang 85,000 piso nito sa kanyang GCash. Sa kanyang IG Live, ikinuwento ni Pokwang kung paano bigla na lang naglaho ang kanyang pera sa nasabing app. Lahat ng mga payment dun sa negosyo, dun pumapasok lahat. Pagising daw ng anak ko, nakita niya, meron siyang parang transaction chuchu-chuchu ganyan na success. Kemi-kemi, ang dami-dami daw. Ang dami, sunod-sunod. Naloko yung anak ko. Tapos tumawag siya sa akin. Pag-check niya, 3,000 na lang yung natira. Nag-send din ang account niya ng tig 1,000 piso sa magkakaibang numero. Sana lang magkaroon ng proteksyon yung mga tao ngayon. Sana makaisip sila ng magandang way, magandang paraan para maproteksyonan. Lalo-lalo na yung mga maliliit na nagninegosyo kagaya ko. Hindi naman kami malalaking negosyante pa. Nagsisimula pa lang, di ba? Kaya nakakaiyak lang. Sa isang pahayag, sinabi ng GCash na ang nangyari ay dahil sa errors na inasagawa nilang system reconciliation process, isolated ang nangyari sa ibang users. Tiniyak din nila na ligtas ang account ng users at nakipag-ugnayan sila sa mga apektadong accounts para mabalik ang kanilang pera. Mabala ng DICT sa publiko at tiyaking hindi ibibigay ang OTP o one-time password kahit kanino. Huwag mag-click basta-basta ng mga link at i-report agad sa mga otoridad ang kahina-hinalang aktibidad sa inyong account o mobile devices. Para sa BKB News, ito po si Anne-Marie Biampong. Sa bawat ulat, hatid namin ang bawat kwento ng bayan. Big time oil price hike ang nakaamba sa susunod na linggo. Sa tansya ng Uni-Oil, aabot sa 1 peso at 80 centavos hanggang 2 pesos ang inaasahang taas ng presyo kada litro ng diesel. Sa gasolina naman ay abot sa 1 peso at 20 centavos hanggang 1 peso and 50 centavos kada litro. Nakakaagapay pa ba ang ating mga motorista? Alamin sa paghahatid ni Marian Bulatete. Nag-iisip na ang ilang mga driver ng ibang paraan pang dadag kita, lalo na ngayong Martes ay malaki ang oil price hike. Ngayon, nandito tayo sa Alana Beach para magtanong sa kanilang reaksyon sa pagtaas ng petrolyo. Kuya, maaari ko bang malaman ang iyong reaksyon nung nalaman mo pong tumaas po ang ng gasolina? Mahal kayo ma'am, kalisod ikuan, nabingaw ko kayo ang biyahe. Para sa BKB News, ako po si Marian Nadalen Lagnas Bulatete. Sa bawat ulat, hatid namin ang kwento ng bayan. Maraming salamat, Marian Bulatete. Nakaka-stress talaga yung akad. Kung gusto ka na magpahinga, Oh, eto. Ano yan? Fuji bar. Pahingi nga. vanilla, chocolate, Boka. milk. Kapuno. Body bar, over the sarap. To breathe. Follow me and see. Relax with natural tea. Sweet to green tea. 100% natural tea. Fruit
Relax the natural way with C2. Nilamon ng kakanood magdamag, lumamon ng Uishi Crispy Patata. Lalamunin mo sa sarap. May something. At kami po ay nagbabalik ito ang BKB News at hatid namin ang bawat kwento ng bayan. Patuloy na dinarayo ang Alona Beach ng Cabral, Bohol dahil sa likas itong ganda at pambihirang tanawin. Ayon sa mga lokal, ay tumaas ang bilang ng mga turista na dumadayo mula sa iba't ibang bahagi ng bansa pati na rin ang buong mundo. Rufina Bulilan, ibahagi mo. Ang Alona Beach, kilala sa puting buhangin at malinaw na tubig, ay naging paboritong destinasyon hindi lang sa mga beach lovers, kundi pati na rin sa mga divers. Patuloy itong dinarayo ng mga turista na naghahanap ng natatanging karanasan sa lalim ng dagat at sa kabaan ng baybaying ito. Nakikita nyo naman sa aking likuran kung gaano kalawak ang Alona Beach dito sa Panglao. Ngayon naman, subukan nating magtanong sa mga turista sa Alona Beach, Panglao. Hello, sir. Good morning. Hi, how are you? May I ask you about your experiences here in Panglao? Of course, yes. What is your experiences in Panglao so far? Well, as always, anything in the Philippines always comes down to the people. So it doesn't matter where the food is, it doesn't matter the weather, it's always the people. Where I come from in Canada, I get maybe one good morning a week. Here I get good mornings every 5 seconds. So yeah, I'm always overwhelmed. It's always wonderful. Thank you so much, sir. Thank you Enjoy for- here in Alona. Yeah, thanks for asking. Para sa BKB News, ako po si Diana May Bonao. Ako naman si Rufino Bibolila. Sa bawat ulat, hatid namin ang bawat kwento ng bayan. Ngayon tatalakayin natin ang isang malaking tagumpay na naganap sa Crystal E College, ang CEC Palaro 2024. Hannah Jane Bagtasos, isiwalat mo! Ang CEC Palaro 2024 ay nagdaos ng isang matagumpay na kaganapan kung saan ipinamalas sa mga estudyante ng Crystal Lake College ang kanilang husay at galing sa mga sports at laro. Mula sa volleyball courts, basketball courts, hanggang sa track and field events, kitang-kita ang determinasyon at pagsusumikap ng mga kalahok. Sa kabila ng mga hamon ng taon, nagtagumpay ang mga atleta ng Crystal Lake College sa mga kompetisyon at nag-uwi ng mga medalya sa mga kategorya kanilang sinalihan. Sa sportsmanship, teamwork at lakas ng loob, napanatili ng mga kalahok ang mataas na antas ng kompetisyon na siyang nagpapakita ng tunay na diwa ng sports sa kanilang komunidad. Ngayon, magtanong tayo sa isa sa mga atleta na sumali at nagtagumpay sa CEC Palaro 2024. Magandang umaga, Binibini. Ano ang masasabi mo sa iyong karanasan at sa tagumpay na inyong natamasa sa CEC Palaro 2024? Masaya kami sa tagumpay na ito dahil sa matinding pagsasanay at pagsuporta ng bawat isa. Ang CEC Palaro ay hindi lamang tungkol sa pagkapanalo kundi ito sa pagmamalasakit at pagkakaisa ng bawat isa sa amin. Maraming salamat. Para sa BKB News, ito po si Hannah Jane Bagtasos at sa bawat ulat, hatid namin ang bawat kwento ng bayan. Isang mainit na pagbati sa lahat ng tagumpay sa CEC Palaro 2024. At dito na nagtatapos ang ating mga ulat ngayong araw. Salamat sa pagtangkilik at patuloy na pagsuporta sa BKB News. Hanggang sa muli mga ka-BKB at tandaan, hatid namin ang bawat kwento ng bayan.